Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan naganap na nga ang kapanapanabik na laban sa pagitan ni Feng Zhenting at ng ating bida kung saan napilitan si Feng Zhenting na gumamit ng dragnet pill na makikitang nagbigay dito ng panibagong lakas dahilan upang makagamit siya ng divine technique na tinatawag na Bloody Hands. Na agad naman niyang ipinang-atake kay Zuhan na makikitang kalmado lang na nakatayo sa harapan ng patay gutom na si Feng Zhenting. At maya-maya pa ay inabsorb na nito ang malakas na atake ni Feng Zhenting, kasunod nito ay ang unti-unting pag-epekto ng side effect ng dragnet pill sa katawan ni Feng Zhenting dahilan upang siya ay labis na makaramdam ng pananakit ng ulo hanggang siya ay manghina, kaya naman lubhang nagulat ang mga estudyante sa kanilang mga nasaksihan. Sabi ng isang lalaki na hindi siya makapaniwalang nanalo ang ating bida, ayon naman sa isa ay tila ba ang naging performance ni Feng Zhenting ay napaka-weird marahil ay nagkaroon ng problema sa dragnet pill. At maya-maya pa nga lang din ay lumapit ang ating bida sa guro at sinabi niya kaagad na siya ang nanalo sa battle, kaya naman gaya ng napag-usapan ay sa kanya na mapupunta ang Crystal Scepter ng Feng family. Ngunit sinabi ng guro na sandali lamang, sabay lumapit na rin si Feng Zhenguo at sinabi nito na ang scepter ay ang greatest treasure ng family nila, kaya nakikiusap ito na ibalik na sa kanya ang scepter. At kaagad rin namang sumagot ang ating bida at sinabi kay Feng Zhenguo kung ito ba ay may balak na hindi tumupad sa kanilang napag-usapan. At mukhang ang nasusura na ang ama ni Feng Zhenting at ayon pa rito ay hindi nararapat ang scepter na mapunta sa mga taong tulad ng ating bida. Sabi pa nito na hindi niya alam kung ano bang klase ng method ang ginamit ni Zuhan upang matalo niya si Feng Zhenting. At sumagot ulit ang ating bida at sabi niya na ang family niya ay hindi tumatanggap ng ganong results, ang hindi pagtupad sa usapan, at tinanong din agad ng ating bida ang guro kung ano ang dapat nilang gawin sapagkat ang Feng family ay ayaw tumanggap ng kanilang pagkatalo. Maya-maya pa nga ay nag-decide na ang teacher at habang hawak-hawak nito ang Crystal Scepter ay ini-announce nito na base sa napagpustahan ng dalawang contestants na pag si Zuhan ang nanalo ay mapupunta sa kanya ang scepter, kaya nararapat lang na sa ating bida mapunta ito sapagkat siya ang nanalo, kaya naman hindi na dapat umangal pa ang family Feng. At nag-alburuto na nga sa galit si Feng Zhenguo at dinuduro nito ang teacher, sabay sabi nito sa guro na anong karapatan nito para pakialaman ang problema ng kanilang pamilya, at pinapili pa nito ang teacher kung ibabalik ba sa kanya ang scepter dahil kung hindi ay malalagot ito. Lumipat naman ang eksena kay Quang Shi at ayon rito ay masyado pang bata at walang muwang ang ating bida, kaya hindi maaaring makuha niya ang scepter ng Feng family sa pamamagitan lamang ng isang laban, at ayon pa kay Quang Shi ay hindi dapat hiningi ng ating bida na ang teacher ang maglitis at mamahala sa naganap na challenge battle. Bagaman habang nakaupo ang elder son ng Long family ay sinasabi nito kung iniisip ba talaga ng ating bida na makukuha niya ang scepter matapos manalo sa battle, at sabi pa nito na pasalamat na lang ang ating bida dahil sa hindi siya pinaslang ng Feng family. Maging si Lu Yanzi nga ay nagbigay rin ng opinion at ayon rito ay dapat nung umpisa pa lang ay hindi na hiniling ng ating bida na makuha ang scepter, nang sa gayon ay hindi na rin nasangkot pa sa gulo ang teacher. Bumalik ang eksena sa guro at sinabi nito na nasaksihan niya ang naganap na challenge battle at nakita niya na si Zuhan mismo ang nanalo, kaya tulad sa napag-usapan ay dapat lamang na mapunta sa ating bida ang scepter dahil ito ang naging resulta, kaya wala na rin talagang karapatan pa ang Feng family para i-deny pa ito at sumuwi sa usapan. At habang nakikita ni Feng Zhenguo ang pag-abot ni Zuhan sa scepter mula sa teacher ay lalo na itong nanggalaiti sa galit dahilan upang bigla itong maglabas ng kanyang power, sabay sabi na papaslangan nito ang ating bida, gayon rin ang guro. At tila bananas na nga ang guro sa ginawa ni Feng Zhenguo, kaya naman naglabas na rin ito ng kanyang power at unti-unti na nga itong lumalapit kay Feng Zhenguo hanggang sa ito ay tamaan. At habang nakatingin lang ang guro kay Feng Zhenguo ay kaniyahan naman ng reaksyon ang mga estudyante sa likuran, at ayon sa isang guy habang nanlalaki ang mga mata nito na hindi siya makapaniwala na ang patriarch ng Feng family ay nag-knockout dahil sa new teacher, at sabi naman ng isa na talagang kagulat-gulat kaya pusta niya na ang teacher na ito ay isang great master. At habang nakada pa nga sa sahig si Feng Zhenguo ay sinasabi pa nito na ang guro ay hindi lang basta maaaring maging isang teacher lamang dahil sa ganung uri ng cultivation, kaya nagtataka rin ito kung sino ba talaga ang guro at anong klase ng pagkatao meron ito.
Makikita naman ang ating bida na chill lang sa likod habang hawak-hawak niya ang scepter at sa isip-isip niya na ang guro ay hindi lang basta isang teacher dahil ito ay si Li Keishan ang isa sa pinaka-famous masters ng Huaxi Estate. Ayon pa sa ating bida sa nakaraang buhay ni Li Keishan, ito ay naging napaka-importanteng master ng Huaxia government para sa ilang mga layunin at ito ay naging guru din sa Nandao City at the early stage of the spiritual energy revival at maging hanggang sa late stage dahilan upang ito ay maging famous at makabuo ng mga great achievements for the government. At habang nakatayo ang guro ay sinasabi nito na deserve lamang ni Feng Zhenguo na mangyari ito sa kanya sapagkat isa siyang ignorante. At matapos nga ng mga sinabi ng guro ay inayos nito ang kanyang sunglass sabay nagpakilala at sinabing siya si Li Keishan. At nang madinig ito ni Guang Xi ay bigla itong nagulat at sabi pa nito na ang guro palang iyon ay si Li Keishan ang number 1 master ng 5 probinsya mula sa timog. Sabay kinausap din niya ang guro at sinasabing marami siyang naririnig tungkol rito at nagpakilala rin agad si Guang Xi sa guro at sinabing nagmula siya sa Black Turtle Bio. Ngunit tumango lamang ang guro matapos marinig ang mga sinabi ni Guang Xi sabay tinanong nito si Mr. Feng kung meron pa ba itong gustong sabihin. At kaagad ngang sumagot si Feng Zhenguo habang akay-akay ito ng dalawa nitong tauhan at nakikiusap ito na sana patawarin siya ni Li Keishan sabay sabi rin ni wala na siyang iba pang sasabihin. At sa isip-isip rin ni Feng Zhenguo ay sinasabi niya na siya at ang kanyang pamilya ay hindi kayang manggulo sa isang master ng Huaxia government subalit gayon paman ay ayaw pa rin niyang ibigay ang crystal scepter sa ating bidang si Zuhan. Bumalik ang eksena sa guro at habang tinuturo nito ang ating bida ay sinasabi nito na dahil sa wala nang sasabihin pa si Feng Zhenguo ay dinedeclare niya na si Zuhan ang panalo sa battle kaya naman sa kanya mapupunta ang crystal scepter. At maya-maya pa nga rin ay sinabihan ng guro ang ating bida na ang kanilang paaralan ay merong mga alituntunin at kung meron mang magtatangka na sumuwi sa mga patakarang ito at mangbuli sa ating bida ay magsabi lang sa kanya. Animoy labis ngang natutuwa ang ating bida sa kanyang mga narinig kaya agad siyang nagpasalamat sa teacher at sa isip-isip niya rin ay isang man of integrity ang guro na si Li Keishan at kung hindi niya ito kinilala ay hindi siya magkakaroon ng tsansa para makuha ang crystal scepter. At makalipas nga ang ilang sandali ay inutusan na ng guro ang mga students na maaari na silang umalis at sabi pa nito na siguro naman ay merong natutunan ang mga ito mula sa naganap na challenge battle. At habang nakangirit naman si Feng Zhenguo na tinitingnan si Li Keishan ay sinasabi nito na dapat pakaingatan ni Li Keishan ang kanyang mga salita at gawin kung ano ang mga sinasabi upang magawa nitong protektahan ang kanyang pamilya at mapaglingkuran ang kanilang bansa. At unti-unti nang umaalis si Li Keishan pati na rin si Feng Zhenguo at nang mapatapat ito sa ating bida ay sinabi nito na hindi na niya tatangkain pang kibyuan o hawakan pa ang ating bida sa paaralang ito gayon paman ay hindi maaaring magstay dito ng matagal ang ating bida. At maya-maya pa nga din habang nakatalikod si Feng Zhenguo ay tinawag ito ni Feng Zhenting at sinabing ang crystal scepter ang kanilang greatest treasure kaya hindi yun maaaring mapunta sa ating bida. Ngunit sumagot naman si Zhenguo at sinabi niya na manahimik na lang si Zhenting dahil wala na silang magagawa pa kaya mas mabuti pang umalis na lamang sila. At nang papaalis na nga rin ang ating bida ay pinahinto siya ng elder son ng Long family at sinabi nito kung kilala ba siya ng ating bida. At ang ginawa nga ng ating bida ay pinagmasdan niyang mabuti ang lalaki upang kilalanin. At maya-maya pa nga ay tinanong agad ng ating bida kung kilala ba nito si Long Batian dahil magkamukha silang dalawa. Ngunit tila bananas ang lalaki sabay sabi na hindi lang sila basta magkamukha kundi magkamukhang magkamukha sapagkat sila ay magkakambal. At medyo nagulat nga ang ating bida sa kanyang nalaman kaya naalala niya rin na baka ang lalaking ito ay ang genius cultivator na si Long Aoshan na nabanggit noon sa kanya ni Long Batian. At kay abang namang nagsalita ang mukhang patay gutom na lalaki at ayon rito ay walang karapatan ang ating bida na banggitin ang pangalan ng kanyang kapatid na si Long Batian dagdag pa nito na sapat ang kakayahan niya para kalabanan ang ating bida ngunit bago niya paslangin ang ating bida ay sisiguraduhin muna nitong aamin ang ating bida kung bakit niya pinaslang si Long Batian. At ayon naman sa ating gwapong bida ay inatake siya ni Long Batian gamit ang rocket launcher kaya nararapat lang na si Long Batian ay mapaslang.
At muli ngang sumagot ang mukhang patay gutom na lalaki at sinabing ang lakas ng loob ng ating bida para paslangin ang isa sa mga miyembro ng kanilang pamilya at dagdag pa nitong sabi na kahit ang ating bida ay nasa ilalim ng proteksyon ng guro na si Lee Kaishan ay hindi pa rin siya mananatiling ligtas sa school nila. Sabay nagpakilala rin ang patay gutom na lalaki at sinabi nito sa ating bida na siya si Long Lingtian. At habang papalabas na nga ng pintuan si Long Lingtian ay may pahabol pa itong sinabi at ayon rito ay magpapatransfer siya sa school na ito, sabi pa na iyon rin ang oras na papaslangan niya ang ating bida. At makalipas nga ang ilang sandali ay kinausap ni Lu Yunzi ang ating bida at tinatanong nito kung totoo bang pinaslang ng ating bida si Long Batian. Ngunit tumanggo lamang ang ating bida at sa isip-isip niya na dahil sa nakuha na niya ang treasure ng Feng family ay ang isusunod naman niya na makuha ay ang treasure mula sa Long family. Ayon pa sa ating bida na sa pagitan ng tatlong anak na lalaki ng Long family ay si Long Batian ang nasa lowest cultivation level, ngunit si Long Lingtian at Long Aoshan naman ay parehong may likas na talino. Sabi pa niya na si Long Lingtian ay nag-cultivate sa lupain ng mga ninuno nito bago pa man ang revival of spiritual energy. At dagdag pa ng ating bida na matapos ang revival of spiritual energy ni Long Lingtian ay narinig niya noon na kumain ito ng maraming spiritual fruits, kaya naman ngayon ang cultivation level nito ay lalo pang nagiging malakas. At kaagad rin namang sinabi ni Lu Yunzi na hindi naman ito nag-participate sa ranking of cloud list dahil kung sumali ito ay tiyak na ito ang magtatagumpay. Subalit nagpasalamat na lamang ang ating bida kay Lu Yunzi sa ginawa nitong pagpapaalala sa kanya at sabi niya rin na hindi na yun importante pa sapagkat pinaghahandaan na niya ang pakikipaglaban sa mga ito. At maya-maya pa nga rin ay pumunta na ang ating bida sa sportswear area ng kanilang school upang magpalit ng kanyang damit, ngunit kasabay rin nito ang pagtawag sa kanya ni Kwang Shi at sinasabi nito na ang swerte naman ng ating bida dahil nagawa niyang makasurvive mula sa ginawang paglamon sa kanya ng Beast Giant Toad. Sabay binati rin nito ang ating bida ng congratulations dahil nagtagumpay siya na matalo si Feng Zhenting dahilan upang makuha niya rin ang best treasure ng Feng family. Dagdag pang sabi ni Kwang Shi na nalulugod ito na nakilala niya ang ating bida. Kaya naman inanyayahan din nito ang ating bida upang pumunta sa headquarters ng Black Turtle Bio dahil hahandugan siya nito ng ilang spiritual fruits. At habang inaayos nga ng ating bida ang kanyang kasuotan ay agad niyang sinabi na salamat na lang, ngunit hindi siya pupunta sa company sapagkat ayon sa kanya na ang company ni Kwang Shi ay palagi na lang pumapaslang, kaya naman sabi niya rin na natatakot siya. At muli ngang nagsalita si Kwang Shi at sinasabi nito na tila ba nagbibiro ang ating bida. Sabi pa nito na bagamat mapanganib ang kanilang kumpanya ay hindi pa rin maikakailang mas nasa panganib ang sitwasyon na meron ngayon ang ating bida. Ayon pa kay Kwang Shi na nagawang sakta ng ating bida ang Feng family, gayon rin ang Long family kung saan ang pamilya Feng ay isang local big cultivation family samantalang ang pamilya Long naman ay ang famous cultivation family sa buong Huaxi Estate. Sabi pa nito na kung hindi dahil sa protection ng school, malamang ay napaslang na ngayon ang ating bida. Dagdag pang sabi nito na gayon paman ay na-impressed ang kanilang company sa ginawa ng ating bida. Subalit sabi naman ng ating bida na hindi pa rin siya papayag sa alok ni Kwang Shi sapagkat natatakot siya na baka ang purpose nito ay hindi para siya ay protektahan kundi para makakuha ng impormasyon tungkol sa ultimately mysterious tree. At habang magkaharap ang dalawa ay sinabi ni Kwang Shi na nakakaya muna ang ating bida, ngunit sumang-ayon naman kaagad ang ating gwapong bida sa sinabi ni Kwang Shi tungkol sa kanya, sabay sabi rin niya na wag na lamang siyang pakialaman pa ni Kwang Shi at intindihin na lang nito ang sarili. Sumagot naman si Kwang Shi at sinabi nito kung sigurado na ba ang ating bida upang kalabanan rin ang Black Turtle Bio. Dagdag pa nito na pag-isipang mabuti ng ating bida ang kanyang alok dahil kapag siya ay pumayag ay walang sinuman ang makakapanakit sa kanya dito sa school. Sabi pa rin ni Kwang Shi na marami silang paraan para pumaslang ng mga taong tulad ng ating bida. At tila nga hindi nagandahan ang ating bida sa mga tinura ni Kwang Shi, kaya sabi niya na anong karapatan ni Kwang Shi para siya ay pagbantaan.
At animoy naiinis na nga rin si Kwang Shi sabay sabi nito na hindi na niya pipilitin pa ang ating bida dahil mas mabuti na ngang hindi mahulog ang ating bida sa kamay ng kumpanya nila dahil kung nangyari nga iyon ay gagawin niyang miserable ang buhay ng ating bida at titigay kang magdudusa at pipiliting sabihin ang impormasyon tungkol sa Ultimately Mysterious 3. Nagalit na ngang tuluyan ang ating bida sa kay Kwang Shi dahilan upang sampelan niya ito ng todo kaya naman bigla na lang animoy may lumagapak ng malakas dahil sa tunog ng pagsampiga ni Zuhan kay Kwang Shi. Sabay sabi rin ng ating bida na mabuti pang umalis na si Kwang Shi dahil baka kung ano pa ang magawa niya rito. At lalo ngang sumiklab ang galit ni Kwang Shi sabay sabi nito na talagang papaslangan niya ang ating bida ngunit kaagad rin namang nahawakan ni Luyanzi si Kwang Shi sa balikat nito sabay sabi na huwag kalimutan ang paalala ng gurong si Li Keishan na hindi dapat suwiin ang patakaran ng paraalan. Subalit nananatili pa ring ini si Kwang Shi at muli itong nagsalita na tila ba may pagbabante sa ating bida sabay sabi na maghintay lamang at makikita rin ng ating bida kung ano ang kayang gawin nito sa kanya. Habang nasa likuran naman si Luyanzi ng ating bida ay sinasabi nito na wala siyang masabi sa mga ginawa ng ating bida sapagkat maliban sa pamilya nila ay nagawa ng sakta ng ating bida ang halos lahat ng ibang mga cultivation forces sa Nandao City. Bumalik ang eksena kay Kwang Shi at muli itong lumingon para tumingin sa ating bida upang sabihin na meron itong nakalimutan na isang bagay sabay tanong nito kung kaibigan nga ba ng ating bida si Liang Kankan. At sumagot agad ang ating bida at tinanong niya rin kung nasa mga kamay ba ni Kwang Shi si Liang Kankan at kung meron ba itong ginawang masama sa kanyang kaibigan. At animoy ng asar pa si Kwang Shi at sinabi nito na wala sa mga kamay niya si Liang Kankan ngunit sa pagbalik niya ay hindi niya mapapangako na walang itong gagawing masama kay Liang Kankan. Dagdag pa nitong sabi na matapos ang isang araw ay hihintayin niya ang ating bida sa may entrance ng Jingshi Canyon at sabi rin nito na kung hindi niya roon makikita ang ating bida ay kanyang papaslangan si Liang Kankan. At pinaalalahanan naman ni Luyanzi si Zuhan na nakita na naman ng ating bida noon kung anong lakas meron si Kwang Shi at maging ang company nitong Black Turtle Bio ay higit ring makapangyarihan kaya kung ililigtas ng ating bida si Liang Kankan ay maaari siyang mapaslang. Samantala patuloy lang ang ating bida sa kanyang pag-iisip sabay sabi na wag nang mag-alala pa si Luyanzi dahil hindi siya arroganting tao para challenge ang Black Turtle Bio ng mag-isa sabay sabi pa ng ating bida habang seryoso sa kanyang nakatingin si Luyanzi na siya ay aalis na upang tumungo sa bahay ni na Luyanzi para imbitahin ang pamilya nito na sumama sa kanya. At clean arrow nga ni Luyanzi sa kanyang isip ang tungkol sa pag-invite sa kanyang family sabay sabi rin nito na kung gusto talaga ng ating bida ang tulong mula sa pamilya niya ay tatanungin niya muna ang kanyang ama dahil kung para lang ito sa pagtulong kay Liang Kankan ay mas mabuting umasa na lang sa dulot ng swerte sapagkat ang Black Turtle Bio ay sadyang matatag at maging ang kanyang pamilya ay nakaalitan din ito sa mga nagdaang taon sa dahilang mga bagay tungkol sa business. Ayon naman sa ating bida ay sana wag masamain ni Miss Lu ang kanyang mga sinabi at saka hindi naman niya hihingi ng tulong ng family ni Luyanzi kundi gusto pa niya na bigyan ang mga ito ng handog na regalo. At tila nga nagtataka si Luyanzi kung ano ba ang talagang ibig sabihin ng ating bida sa kanyang mga tinuran. At nagpaalam na nga ang ating bida sa dahilang siya ay may aasikasuhin pang mga bagay-bagay sabay sabi pa na bibisita na lamang siya mamaya sa tahanan ni na Luyanzi dagdag pang sabi ni Zuhan ay kung maaaring ipakilala na lamang siya ni Miss Lu sa ama nito. At hindi nga maintindihan ang naging reaksyon ni Luyanzi at tila nga naiinis na ito sa ating bida sabay sabi pa nito na wag munang umalis ang ating bida dahil di pa malinaw sa kanya ang mismong ibig sabihin ng ating bida at dahil sa hindi parent ito pumapayag na siya ay tulungan. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat naman ang eksena sa may broadcasting room ng kanilang school kung saan ay nagtungo rito ang ating bida at nang makapasok nga siya sa loob ay iniisip niya na dahil siya ay mahirap lamang kaya nag-decide siya na magtrabaho ng part-time dito sa broadcasting room sa loob ng 3 taon na pag-aaral niya sa high school. Sabi pa niya na karaniwang walang sinumang bumibisita sa lugar na ito kaya naisip niya na ito ang gagamitin niya para sa kanyang cultivation. At habang hawak-hawak nga niya ang Crystal Scepter ay sinasabi niya na iyon ang treasure ngunit para makuha ang 5-element seed mula sa loob nito ay kailangan niya muna itong wasakin.
Ayon pa sa ating bida upang makarating sa perfect foundation stage ay kailangan niya ang 5-element seeds na kung saan ang hawak-hawak niya ngayon ay mayroong katangian ng lupa at defensive power. Sabi pa niya na di niya alam kung kailan ito ginawa para maging crystal scepter na isang defensive magic weapon. At ngayon nga ay kanya nang idinagdag ang hawak niyang treasure sa 5-element seed na nakuha niya noon mula kay Longbat Ian, kaya naman ngayon ay makikitang meron na siyang dalawa nito. Ayon rin sa ating bida na according sa mga impormasyon na nakuha niya sa kanyang previous life, ay pusta niya na ang Lu family, Black Turtle Bio at Long family ay meron ding mga treasure na tinatago, kaya naman ang susunod niyang gagawin ngayon ay maghanda para sa pagbisita niya ngayong gabi. Sabi pa ng ating bida na ang mga weapons na nagkakalansangan sa loob ng bag na hawak niya ngayon ay ang nakuha niya mula kay Longbat Ian, subalit ang mga ito ay mga ordinary items lamang na nilikha mula sa mataas na uri ng bakal, ngunit gayunpaman ay sapat na sa kanya para makapanday ng isang elixir furnace. At maya-maya pa nga ay may bagay na nagliwanag na lumitaw sa kamay ng ating bida hanggang sa damahin niya ang spiritual energy na dulot nito, at sa isip-isip niya rin sa kanyang previous life ay ang cultivation niya ay narating na ang god level, kung saan rin ang kanyang furnace refining skills ay walang kapares. At maging ang unprecedented work na Heavenly Elixir Formula ay nagawa rin niyang makumplito, kaya naman tinatawag siya ng maraming tao na Elixir God. At ngayon nga ay gagamit siya ng isang strongest weapon refining skill na tinatawag na Zinwo Weapon Refining Skill upang makagawa siya ng isang elixir furnace. At makikita nga na nagsisimula ng lumikha ang ating bida, kung saan ang first step ay ang pagtunaw sa mga weapons na ito, ang second step ay ang pagpapanday rito. Makalipas nga ang ilang saglit ay makikita na ang saya sa mukha ng ating bida dahil sa unti-unti na niya itong nalilikha. At ang final step na kailangan niyang gawin ay ang makumplito niya ang furnace. At habang humihingal ang ating bida ay sinasabi niya na sa kasalukuyang cultivation level niya ngayon ay napakahirap para sa kanya na gamitin ang Zinwo Weapon Refining Skill, ngunit sa kabutihang palad ay nakumplito na niya ang furnace, kaya maaari na siyang gumawa ng elixir. Makalipas ang ilang oras ay makikita ang ating bida na nasa labas na ng paaralan at patuloy na lumalakad hanggang sa nagring ang kanyang cellphone, dahilan upang siya ay magtaka kung sino ang tumatawag sa kanya ng ganung oras. At nang pagtingin niya sa kanyang cellphone ay nakita niya na si Luo pala ang tumatawag sa kanya. Lumipat ang eksena sa Qingbei College, kung saan makikita ang napaka-sexy at maladiwatang kagandahan ni Luo habang nakaupo ito sa kanyang malita at abala sa pagtingin sa kanyang cellphone. Hanggang sa mag-umpisa ng mag-usap ang dalawa, at kaagad nga ring kinumusta ng ating bida ang kalagayan ni Luo at kung ano ang ginagawa nito ngayon. Sagot naman ni Luo na ayos lamang siya, sabay nagpasalamat ito sa ating bida dahil pinaalalahanan siya ni Zuhan noon na magtungo sa Qibao Temple. Sabi pa nito na tuluyan na nga siyang na-admit sa Qingbei College. At isip-isip naman ng ating bida na ang layo na ni Luo sa kanya sapagkat nagawa na nitong makasali sa Best Cultivation School of Huaxia State, kaya maaaring nakakuha na rin ito ng mga great opportunity at the temple. Ayon pa sa ating bida na nagawa ring mapa-impress ni Luo ang top management of Huaxia State o ang Qingbei College, kaya nagawa nitong makapasok rito. Dagdag pang sabi ng ating bida na hanggang ngayon si Luo ay gaya pa rin ng dati sa previous life nito na nananatili pa ring tanyag, maganda at kahanga-hanga. Subalit sinabi ni Luo kung maaari ba niyang malaman kung sino ba ang ating bida at kung bakit sinabi ng ating bida ang mga ganong impormasyon. At biglang ang naalala ng ating bida na siya nga pala ay muling pinanganak at nabuhay, kaya di siya ngayon natatandaan ni Luo, kaya naman bigla ring nagulat at napaisip ang ating bida kung bakit nasabi niya rito ang nakakagulat na bagay. Sabay sabi rin ng ating bida na huwag kalimutan ni Luo na ang pangalan niya ay Zuhan at hindi niya ito sasaktan. Dagdag pa ng ating bida na sa mga darating na araw ay sasali na rin siya at papasok sa Qingbei College, kaya naman pag nagkita na sila doon ay sa kanya na lang sasabihin ang tungkol sa mga bagay-bagay na kanyang nabanggit. At habang magkausap pa nga ang dalawa ay makikita naman na may nagsidatingan na mga lalaki, kaya naman nagpaalam na nga din si Luo at sabi rin ito na hihintayin na lamang niya na magkita silang dalawa. At nang dadamputin na ni Luo ang kanyang malita ay bigla rin naman itong hinawakan at kinuha ng isang lalaki.
Abangan sa susunod nating video kung sino nga ba ang nagsidatingang mga lalaki at kung sino rin ang kumuha sa malita ng napakagandang si Luo at kung ano kaya ang intensyon ng mga ito sa kanya. Abangan rin kung ano ang mga kaganapang mangyayari sa oras ng pagbisita ng ating bida sa tahanan ni na Miss Lu Yanzi. Kung nagustuhan nyo ang ating video ay maaari po kayong mag-iwan ng komento at paki-like and share na rin po, then subscribe and hit the notification bell. Yun lamang po, and thank you.